pagka-company. Ilan taon na po kayo, sir? Ano eh, tawag dito? Ayun, sir, paano yun? 17. Salamat. Ilan, sir? 17, kaya Years? Kaya lang, Sinagaan nyo, sir? iba-iba. Wala kasi mapasukan na iba. Hindi, sir, ganito lang. Para sa akin, no, bigyan ko lang kayo ng idea. Alam nyo, sir, sa buhay natin, pag nag-company ka, pinayaman mo lang ang company. Totoo yun. Kailangan mo lang, sir, makapag-ipon ng pera. Mag-isip ka kung anong negosyong papasukin mo. Isipin mo kung magkano pera ang kailangan mo para masimulan mo ang negosyo. Ako, sir, lahat ng mga empleyado na isasakay ko, ino-offer ko lahat sa kanila yon. Walang imposible. Kapag ako, nagbablog ako, sa totoo lang ako, ayan binidyoan na kita. Para kahit pa paano may tulong akong maibibigay sa na idea. Alam mo, sir, yun sa mga vlogger, creator, saka contentor, yung mga vlogger na yan, panoorin mo sila. Sila magkakaroon ka ng experience sa kanila kung paano magkaroon ng negosyo na hindi mo kailangan mangumpanya. Mga muhan. Yan, maniwala ka sa akin. Lahat ng pagsubok na binigay sa atin, puta, doon talaga, dadaan ka sa hirap. Kasi nga, sabi nga nila, ang taong umaasenso, walang hindi dumaan sa hirap yon. Yung sasabihin nila, biglang yaman sila. Hindi ako naniniwala ron. 17 ako, sir, kasi yung una 5 years. Oo. Yung pangalawa 10 years. Oo. Yung pangatlo 2 years. Opo. Ano yan eh, na bago-bago ng management company. Pero iisa lang din siya. Ay, pero mo yun, sir. Tapos ngayon, Tapos sunod ka lang sa minimum. ano lang tawag doon na, di ba pagka Yearly. nilipat kayo, may separation pay, wala, continuous lang kayo. Ang sakit. Regular. Ang sakit, no? Kung isipin mo, sir, pinuno mo yung 17 years sa trabaho na hindi ka pa yumayaman hanggang ngayon. Di ba? Baon pa rin sa utang. Totoo May yan. pinag-aaral. Oo, totoo yan. 4. Alam mo, sir, sa totoo lang, kung ano, wala nandito ka sa harapan. Subscribes mo lang yung YouTube channel ko. I-try mo lang, wala masama. May cellphone ka, pag may load ka, try mo. Kasi meron ako mga creator na yung sinave din sa vlog ko, na sila ang nagbigay sa akin ng idea kung paano yung bang magkaroon ng idea about sa negosyo. Ako kasi wala naman ako din alam sa negosyo. Ang alam ko lang maging taxi driver. Pero sa pagiging taxi driver ko, as a taxi driver, sir, maniniwala ka ba na nung 2023 hiningi ko sa kanya motor, Honda Click V3, binigay niya. Ngayon 2024 hiniling ko sa kanya taxi. Ngayon matatapos na by May katapusan, sabi ng asawa ko, mga May katapusan, tapos na natin hulugan yan, sa'yo na yan, sa atin na yan. Isipin mo yun, sir, diba? Yun yung sinasabi ko na magbibigay sa'yo ng idea. Binuno mo yung 17 years, tapos ganun pa rin ang ano mo. Pero kasi, sir, itong trabaho na ito, iniling ko rin ito sa kanya. Oo. May mga iniling akong trabaho, kaya lang Hindi binibigay. hindi, nagtatrabaho ako, binigyan ako, pero hindi pang matagalan. Kaya nagdasal ako. Bigyan mo naman ako ng pang matagalan ng trabaho. Ito yun. Yung una, na-enjoy ko naman. Pero habang tumatagal, hindi na. Naiisip mo, sir, naiisip mo na parang nagbuno. Nagbuno ako ng 17 years. Pag nag-resign ba ako, may malaki ba akong pera na matatanggap para sa negosyo? Tingin mo, sir. Yun ang masakit tanggapin sa kalooban natin. Yun yung gusto kong ipaalam sa iyo ngayon, na kailangan ang pangarap, habang nangangarap ka, kailangan mo na sipag at tiyaga. Yun nga sinabi ko sa iyo, kailangan mo magsimula sa maliit na puhunan. Kasi nga hindi mo mabubuo ang isang negosyo kung wala kang puhunan. Oo. Paano mo masisimulan ang isang negosyo na wala kang puhunan? Kaya ang gagawin mo para magkaroon ka ng puhunan, mag-ipon ka sa konting halaga na 100. Sa loob lang na 1 taon ng 100, kahit pa paano makakaano ka na doon. Basta pilitin mo sa sarili mo na nagtatago ka ng pera na wag mong gagalawin. Yung isasabi mo sa sarili mo, may paninindigan ako, hindi ko gagalawin to sa loob ng 1 taon. Itong sisimulan kong puhunan sa negosyo ko. Kasi para sa akin, para sa iyo, alam ko walang magtitiwala sa iyo na pahiramin ako ng 30,000, 50,000. Wala. Malabo yun, di ba? Kasi mahirap tayo.
ikaw, ganun ang pagkakaintindi ko, pagkakaalam ko. Kasi hanggat wala tayong mayaman na, minsan nga meron tayong mayaman na kaibigan, walang tiwala. Minsan may kamag-anak tayong mayaman, walang tiwala. Totoo po, tama, mali? Tama. Oo, kasi alam nila sa sarili nila na hindi naman tayo ganun. Oo, determinasyon. Determinasyon ang tawag ko ron eh. Ako kasi mula nung sinubukan ko sa sarili ko, sabi ko sa asawa ko, be, ayoko na mangamuhan, ayoko na mag-boundaryan. Gusto ko naman maging may-ari. Sinaga ko yun. Nakita mo yung unang ko ron sa likuran? Habang tinitignan ko yung unang ko na yan, araw-araw na bumabiyahe ko sa ng taxi, siya ang naging yung batayan ko na puta. Alam mo ba, maniniwala ka ba na ang araw ginawa kong gabi, ang gabi ginawa kong araw? Pinaligtad kong para lang makuha ko tong bagay na to na gusto kong makuha. Maniniwala ka ba sir, kanina may pasahero ko kanina, galing siya ng Grand Central sa may Caloocan. Yung pasahero na yung mag-asawa, papunta sila ng Kidney. Yung may siya, Kidney Lung Center. May siya, yung tawag doon, na-opera na siya eh. Pinabalik siya ng doktor para yung operation niya. Sabi ko, check upin kung anong kondisyon niya, lagay niya. Sabi ko sa kanya, ganito, ma'am, sa totoo lang po, huwag kayong maniniwala kung ano sasabihin ng doktor. Kung sabihin ng doktor, medyo may na yung inopera ko sa'yo, medyo kailangan mong gumastos ng ganito, magpunta sa ganito, huwag kang maniniwala. Mas maniwala ka sa ganitong sasabihin ko. Yung ibabayad mo na 220 na yan, hindi ko tatanggapin yan. Umiiyak yung babae. Alam mo kuya, sa totoo lang wala kaming pera. Nangutang ako sa mag-anak ko para makapunta rito, makaluwas. Dahil nakikita ko yung lalaki, maski yung lalaki, umiyak din yung lalaki. Sabi niya sa akin, alam mo kuya, hulog ka sa amin ng Diyos. Bakit ka mo? Hindi ko sila pinagbayad sa halagang 220 pesos. Sabi ko yan, 220. No, yung 220 pesos na yan po, gamitin nyo yan, pamasahin nyo. Pagtapos yung sa ospital, pumunta kayo ng Quiapo. Sa Quiapo, sa Nazareno. Kasi sila Katoliko, parehas ko, Katoliko kayo. Kilalanin nyo na ganon. Sabi nung babae, kuya, naiintindihan ko yung sinasabi mo. Dahil minsan, nakakalimot din kami. O, diba? Nakakalimot. Oo. Sabi ko sa kanya, siya lang ma'am ang makakatulong sa'yo. Siya lang ang magpapakagaling ng karamdaman mo. Walang imposible, maniwala ka sa akin. Dahil ako dati wala akong tiwala sa Diyos. Hindi ko siya kinilala. Pero mula nung kinilala ko siya, at sinabi ko sa kanya na may Diyos pala talaga. Oo. Napatunayan ko na rin. Kita mo yung blessing na binigay sa akin. Siksik, liglig, umaapaw. Wala akong masabi. Sabi nga nung asawa ko, be, kaya mo ba? Sabi ko, walang imposible. Kahit mahirap, kakayanin ko. Kahit pumasok ako sa loob ng karayom, kakayanin ko. Ito yun. Wala talaga. Walang imposible. Pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pinaling ko rin yan. Ang hiling ko dati, bigyan mo ako ng girlfriend. Oo. Aayusin ko po. Oo. Binigyan ako. Oo. Hindi lang girlfriend, asawa niya mismo. Oo. Anak. Nagkaroon ka na rin anak. Nagkaroon nga ako ng anak. Oo. Diba? Bigyan mo ako ng trabaho. Binigyan naman Oo. ako, kaya lang. Sabi ko nga, hindi pa 3 months, 6 months. Oo. Diba? Bigyan mo ako ng pangmatagal. Oo. Binigyan niya pangmatagalan. 200 isang araw. Pero ngayon, mo yun? minimum na. Oo. Ano lang sir, ang para sa akin yung kaninang offer ko sa'yo, kaninang bago ka sumakay na mag-ipon ka. Konti lang. Alam mo, kung makaipon ka ng 5,000, sa 5,000 mag-isip ka kung paano negosyo. Kasi ang daming vlogger nagsimula sa 5,000. Meron nga nagsimula sa 1,000, 2,000. Puta, napasuccess nila. Alam mo kung bakit? Inanan nila nagtiwala sila sa Diyos Doon sila kumapit Marami ng vlogger yung Oo. Ako sir, kita mo, nagsisimula pa lang ako, bago pa lang ako nagbablog. Pero ano sabi sa akin ni YouTuber, you reach out this 1.4k na reach ko na, ilang araw pa lang ako. Sabi sa akin ng vlogger na nagturo sa akin, kuya, nakikita ko yung mga vlog mo, umaangat na. Kuya, konting tiyaga na lang, 6 na buwan to 1 taon kuya, member na kita. Kung ano nararating ko ngayon, parehas na tayo. Ano sabi niya sa akin, kuya, nakita mo ba yung itsura ko? Nandiyan siya sa tabi ko.
Sabi niya sa akin, kuya, eto itsura ko dati. Yung itsura ko, hindi ka makakapaniwala kung ano itsura ko ngayon. Nung kumikita na ako sa vlogger ko, sa pagbablog ko, nagparitoke ako. Siyempre, nagbablog na ako, kailangan ko maging representable di ba? Para kahit paano, di ba? Mas maraming view, maraming ang umaano sa akin. Nagpa-follows and subscribe, di ba? Doon siya nagsimula. Sabi niya nga sa akin kuya, kung sakali umangat ka, tumulong ka rin sa mga taong nagsisimula na kagaya mo. Nakagaya ko. Nakatulong tayo sa mga tao, di ba? Kasi walang imposible Yung mga advice mo niya, malaking Oo. bagay. Yung advice na yan, minsan papasok dito sa tenga, lalabas yan. Pero minsan pag dinibdib mo pag dinibdib mo sa puso mo yan, ay puta, nagkaroon ako. Tapos sir, yung sa pagbablog ko, maraming creator ako na nakita, ang galing. Sa negosyo, kailangan mo madapa na madapa. Bumangon ka lang ng bumangon. Pag bumangon ka at naging success ka, doon mo may isip. Kasi sa negosyo, walang failure. Yung sinasabi nila, failure, laging nalulugi, ganun ganyan. Totoo yun. Kasama sa hanap buhay yun. Kasama sa negosyo yung malugi ka na malugi. Dahil kasi nga, nagkakaroon ka ng challenge sa buhay mo na, puta, ganito pala. Kapag nag-success na pala ako, puta, lahat ng failure na nadaanan ko, lahat naman ang lait sa akin, lahat na walang tiwala sa akin. Pero ko ngayon, nandito na ako sa taas. Pag nasa taas ka na, huwag mo kalimutan lumingon sa baba at tumulong. Yun ang number one Parang ako hindi pa ako sumisikat, hindi pa ako kumikita, pero sabi ko nga, hanggat meron akong matutulungan na tao, nasasabihin ko sa kanya na ganito, di ba? Kasi ang sa akin, pagka gumagawa ka talaga ng mabuti Totoo sa yan. kapwa, may balik yan. Siksik, liklik, umaapaw, Pero maniwala huwag ka. ka nang tumulong sa kapwa mo kung inihintay mo lang yung kapalit. Huwag na, wag. Totoo yun. Tumulong Totoo yun. yung sa Bukal sa kalooban mo. Totoo yun. Ganun na. Ako naniniwala ako sa ganun. Ako naman ito yung binablog na ganito. Parang gusto ko rin i-share sa makakakita at Kasi wala pa naman kasing taxi driver na gumawa ng ganito na ginagawa ko. Kasi kasi yung ibang taxi driver kasi minsan sabi nila hirap sila sa hanap buhay, hirap sila sa biyahe. Ako naman naniniwala ako ron. Kasi minsan ako rin nakakaramdam din ako ng hirap Pero sabi ko nga, yung hirap na yan yung challenge na pagsubok sa'yo. Para sa kita mo sa hanap buhay ko sa araw-araw. 'Di ba? Alam mo ba, araw-araw may hulugan ako 2,500 pero nagagampanan ko yun. Dahil kung hindi ko nagagampanan yun, sasablay ako. Masisira ako sa taong nagtiwala sa akin magpautang. Sa payo yung tiwala. Oo. Tiwala. Hindi kayang bayaran. Hindi kayang bayaran ng pera yan. Yung perang pinahiram niya sa akin, kahit di mo bayaran yan, okay lang. Pero sa buong buhay mo, dala mo na yan na pagiging manluloko at estapador, di ba? Kung magpapakasala. Oo, sa pera. Pera lang yan. Pag di mo kaya bayaran, kausapin mo yung pinagkautangan mo, sabi mo sa pinagkautangan mo, sasablay ako, pwede ba? Hulug-hulugan ko lang to. Kung di ko kaya sa 2,000, 1,000 lang muna. Pag nakaluwag ako, habulin natin. Ano sabi ng Bombay? Sige kuya, may tiwala ako sa iyo at alam ko sa sarili ko na hindi tayo magtatagal ng 5 taon, 8 taon sa hanap buhay at negosyo ng asawa mo. Sa kanegosyo mo. Yan, negosyo mo na yan. Bumili ka ng taxi. O, negosyo ko to. Di ba? Tapos ka na next month. Oo, isipin mo, di ba? Yun yung sinasabi ko, kaya ako kinukwento sa iyo ang bagay na magkaroon ka naman sana ng idea, di ba? Kung paano masenso, paano magkaroon ng pagkakataon. Kasi tayo nga, sabi ko nga sa iyo, sa umpisa wala talaga tayong puhunan. Sa akin, kaya ako nagkaroon ng puhunan kasi meron nagtiwala sa akin. Kaya ako malakas ang loob ko. Sabi ng asawa ko, "Be, kaya mo ba talaga?" Sabi ko, walang imposible. May Diyos akong kakampi. Ito siya, araw-araw kasama ko to. Oo, araw-araw kasama ko to. Kada alis ko, kada ko, mahali ka. Oo, totoo yan. Walang imposible. Oo, ako nga nasakyan ako ng hold-upper. Anong nangyari sa hold-upper? Imbis na ako matakot sa hold-upper, sila natakot sa akin. Alam mo kung anong ginawa ko? Sinabi ko sa kanila, alam nyo sir, sa totoo lang, ang buhay ng tao, meron nagigipit at nangangailangan. Sa pagkakataon na dumating ka sa ganong punto, wala akong magagawa kasi mas kailangan nyo ang pera kaysa sa akin. Ako kahit papano nakakaluwag ako, pero ako, may Diyos akong kinikilala. Saka may Diyos akong kinakatakutan. Saka yung Diyos na inaano ko na to, siya magliligtas sa akin sa araw-araw ng hanap buhay ko.
Ano nangyari ron sa holdapper? Sabi nung holdapper, narinig ko, sabi nung isa, pre, wag na natin tuloy. Pre, wag na natin ituloy. Sasablay tayo. Sabi ko, alam nyo sir, sa totoo lang, ang buhay ng tao nagigipit din. Ako nung dati nang wala akong kinilalang Diyos, nagipit din ako, kumapit din ako sa ganyan. Alam mo ba yon? Ginanong ko sila. Sabi ko, sa totoong buhay, kailangan natin ang pera. Dahil yung pera na yan, material na bagay lang yan. Ang magtiwala ka sa tao at pagkatiwalaan ka, hindi kayang bayaran ng pera. Bandang huli, alam mo kung ano ginawa ng dalawa? Sabi niya, kuya, salamat sa mapayo mo, ito bayad namin. Kulang yan ng 50 pero okay lang ba? Sabi ko, sir, salamat, ibinalik ko sa kanila 100. Mas kailangan nyo ng pera, sa inyo na yan, wag na kayo magbayad. Ano sabi ng dalawa? Tangina pre, ang bait ni kuya, wala akong masabi. Di nila tinuloy. Sana nagbago na sila. Oo, sabi ko sa kanila, ngayon nakilala nyo ako, kahit papano tumago sa puso nyo yung sinabi ko sa inyo. Ano sabi ng dalawang holdapper? Kuya, salamat ha. Medyo naliwanagan na kami ng konti. Hindi ko sinasabi sa asawa ko yan, namuntik na ako hold up eh. Ngayon malalaman niya kasi bilinag kita, inano kita, nakausap kita. Oo, wala nakakaalam yan, wala nakakaalam sa pamilya ko, sa pamilya ng asawa ko. Pero mo dumating sa akin yung pagkakataon na ganun, inunahan ko lang sila. Ano nangyari, di ba? Hinipo sila. Huwag nyo na ituloy ang bagay na alam nyo na, di ba? Pagsisisihan, pagsisisihan nyo bandang huli. O, di ba? Ano nangyari? Hinawakan ako rito nung lalaki. Kuya, salamat ha. Pinayuhan mo kami na maganda. Kuya, ikaw yung daan sa amin siguro para ganito na magbago kami. Anong sabi ko sa kanila? Kunin nyo na tong binayad nyo eh. Mas kailangan nyo yan. Para sa inyo talaga yan. Sabi niya, sige kuya, kunin na namin to. Salamat. Binigay. O ano nangyari, di ba? Imbis na akong matakot, sila natakot. O di ba? Totoo yun. Paputol ko braso ko, daliri ko. Namulat yung pare. Yun ang sinasabi na kapag hinipo ka. Ako kita mo, lakas ng loob ko. Pinasok ko yung bagay na alam ko sa sarili ko, di ko rin kaya. Pero di ba yung Nazareno, Black Nazareno. Dahil sa kanya, kaya naging matatag ako, naging matibay ako. talagang may pagpapatunay. Kasi hindi pwedeng sasabihin mo, deboto ka lang ng Black Nazarene kung wala ka naman sa gawa, puro salita ka lang. Hindi ibibigay sa ang bagay na inihiling mo. Kailangan bago niya ibigay sa iyan, taos puso sa isip, sa puso mo. Gumawa ka ng sa gawa, number 1. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Yung blessing na ibibigay niya sa iyo, totoo yun, siksik-liglig umaapaw. Ako naniniwala ko ron. Kita mo asawa ko, sabi sa akin ng asawa ko, be, kahit pa paano nakakaluwag-luwag na tayo. Huwag kang mag-alala. Yung problema na yan, yung utang na yan, matatapos yan. Pag natapos yan, tignan mo. Anong mangyayari sa atin? Oh. Yan na yung blessing na sinasabi ko sa iyo. Ngayon nga lang, nagsisimula na yung blessing. Ang dami ng blessing dumadating. Kita mo, kahit napagod na ako, tsinatsaga ko pa rin. Kahit na inaantok ako, tsinatsaga ko pa rin. Pero alam ko sa sarili ko, kaya ko pa. Pero pag mamaya, pag inantok na ako, yun na. Hanap na akong tatabi ako, papahinga na ako. Kasi kailangan mo rin pahinga. Hindi mo pwede abusuin ng katawan mo. Kasi pag inabuso mo ang katawang tao natin, patay. Pag binawian ka niya, sakit naman. mas malaki ang mawawala. Totoo yun. Mas malaki. Nakaramdam pagod. Pahinga. Pahinga mo ng 1 oras, 2 oras. Takbo uli, biyahe uli. Di ba? Basta ganun lang. Lagi mo lang iisipin na kasama mo siya sa hanap buhay. Gaya nung payo ko sa'yo kanina, try mo lang. Walang mawawala. Siguro 70 years ko, tag-100 ko, laki na rin. Laki na yun. 170,000. Totoo yun. Laki yun. Kahit 50 lang, o kaya 20 lang. Alam mo, maniniwala ka ba sa akin? Na pag sa lugar mo, wala nagtitinda ng fishball, wala nagtitinda ng kikiam, wala nagtitinda ng, ano ba tawag doon? Yung lumpia. Try mo sa ganung bagay. Tapos hulihin mo yung masarap na timpla ng sauce, suka sa kay matamis, sa kay matamis na ano. Doon nagsasucess yun. Alam mo ba sa Quiapo, meron ako nakausap doon, kuya, alam mo sa totoo lang dati, kumikita ako ng 1.5 a day. Mula nung ginaya ako ng iba sa Quiapo na nagtitinda ng fishball, humina na yung kita ko. Pero pasalamat pa rin ako sa Nazareno, kuya, bakit ka mo? Kasi araw-araw kumikita ko 500.
ganito lang ginagawa ko. Aba, galing mo, blessing sa iyo. Oh. Hindi na ako nag-angad kasi dati binibigyan niya ako 1.5 a day. Ngayon 500 na lang. Pasalamat pa rin ako. Boys, oo. Hindi nawawala. Oo, saka yung trabaho niya sandali lang. Minsan 6 na oras lang. Kita na kagad siya 500. Minsan nga hindi na siya nagpapatagal yung abutin ng gabi, hindi na. Sa umaga magtitinda na siya sa ano mismo ng simbahan ng Quiapo. Pagka ano niya, mga alauna pa lang umuwi na siya, kota na siya eh. Kasi hanggang 500 lang ang ano niya eh. Oh, isipin mo yun. Oo. Sabi niya, kuya, kita mo yung sarap ng sauce saka sa iba tikman mo. Kakaiba ako. Kaya nga pag nakikita kita, sa'yo ko kumakain kasi iba talaga yung lasa ng sauce niya. Yun ang hindi kayang gayahin ng ibang mga gumaya sa kanya. Kaya kasi dun nagkakatalo yun sa sausawan. Totoo. Sabi ko, ang galing nung ano mo ah. Sabi niya, kuya, walang sino man na ano, dahil ako, meron nagsabi sa akin kung paano ginagawa ko sa susunod, ganyan. Hindi ko binigay, ibibigay ko lang yan sa pamilya ko. Pag lumaki yung anak ko, ituturo ko sa kanya. Pero hindi ko ibibigay kanino man. Iba talaga, puta. Yung suka niya, minsan dinala ko, nagpa-plastic ako, nagbayad ako 20 pesos. Yung sauce niya sa matamis sa kamangang, kinuha ko yon, nagpa-plastic din ako, binayaran ko siya 20 pesos. Sir, ipapatikim ko to sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, kakaiba to. Sarap talaga. Iba ang ano nito. Sabi ng asawa ko, wala pa ako natikman na ganitong timpla. Kakaiba, magaling yung ano niya. Sabi ko, kita mo, 'di ba? Meron ako natikman doon. Pinasample ko rin uli. Bumili ko lang 5 piso. Suka sa kayong minatamis na ano. Sabi ko, tikman mo to. Ay, iba pa rin yung unang binigay mo sa akin, no? Totoo. Asawa ko na mismo, asawa ko magaling magluto yan. Sabi ko, tingin mo anong mga recipe nito. Sabi ko, hindi ko kayang ano yun. Merong kakaiba rito sa recipe, oh. Kaya yun, dito ko naputulin. Anong pangalan mo, sir, uli? Mario, sir. Mario, anong apelyido? Mario Mateo. Mario Mateo, yan, nakasakay ko siya sa ano, nanggaling. Saan tayo nanggaling, sir? Mega Mall. Mega Mall. Sa Mega Mall, tapos dito siya sa Fisher Mall sa Quezon na. Doon ko po siya ibababa. Okay guys, thank you. Thank you sa vlog. Ayun, kahit pa paano nakapag-ano ako kay Mario Mateo, yan. Mario Mateo. Mabuhay ka. Saka yung mga payo ko sa iyo kahit pa paano. Try mo lang, wala namang problema, wala namang masama. Basta try mo lang, malay mo naman. Ipagkaloob sa iyo ng Diyos, 'di ba? Okay, salamat. Dito ko na puputulin. Okay, Eden. Oh, yan. Okay. Mario, ano? Mario Mateo. Mario Mateo, siya po ang naging pasahero ko ngayon nakapag-vlog ako. Kunin mo sir yung ano ko, makikita mo yung